So ito na mga boss, yung sa Viga GR. Ito yung kanyang oil passage. So. Tapos tinakpan dito yung luma. So dati nang ganito ito mga boss, hindi ako nag-convert nito. Pero share ko na rin sa inyo. Ayan. Tinakpan ang lumang pampapuntang head. Tapos dito pinadaan. Ngayon, dahil 63 na ito mga boss, hindi na papasok dito sa crankshaft yung mismong bore. So dalawang option yan mga boss. Either magtabas kayo ng liner or magka-crankcase bore out kayo dyan. Tingnan nyo mga boss. Ayan o. 67.9. Tapos dito naman is 67 mga boss. Ayan o. 67.08. So ang gagawin natin dito ngayon is magtatabas tayo ng 0.9. So 0.9 yung tatabasin natin gamit yung boring tool natin. Ayan. So sa pagtanggal nito mga boss, tanggalin natin yung dalawa. Gumamit lang kayo ng ganito mga boss. Oh. Ayan. Tapos higpitan nyo magkabilaan. Tapos ito na. Ayan o. Dapat mahigpit na mahigpit mga boss para makuha nyo siya. Ayan. Yung piston nga pala nito mga boss ay ipo-profile pa natin kasi naka-doom, tapos yung head i-rechamber pa natin kasi sobrang liit para sa 63mm na piston. So ayan mga boss, oh, natanggalan natin. Ayan, oh, ayan. So mahirap lang yan kapag wala kayong gamit nito. Hindi kaya ng vice grip mga boss, lalo na at hindi pa natanggal. Sobrang tigas. Ito yung kanyang chamber. Ayan. Sobrang liit. Tapos naka-doom piston pa yung kanyang 59. So sobrang sobra sa compression. Ito ngayon mga boss, natapos na natin ma-replace ng connecting rod. Ang gamit natin ay pang Mio. Kasi nga Mio yung ating bore at saka head. So yung pin ng ating piston is pin 15. So pin 13 lang yung sa Viga GR stock. So ang ginawa natin, nireplace natin ng connecting rod pang Mio. Tapos ito yung kanyang luma. Ayan, hindi na natin yung gagamitin pero kuha na natin ng ito, kunya. Tapos ano pa ba? Rechamber natin, tapos port match natin ito. Gagawa tayo ng ibang profile sa headworks at saka sa piston. Dito yung kanyang piston mga boss. Ayan o, 63mm. Ayan o, 63mm na racing monkey. Naka dome type oval. Pero kukunan natin ito mga boss dahil sure ako sobrang sobra ito. So pang dili lang naman ito kaya gagamit tayo ng compression na medyo mababa lang. Tapos nandito yung kanyang mga transmission all stock. Tanggalin muna natin to at saka bubur out natin yung crankcase. Yun lang. Ito na mga boss. Test fit tayo. Ayan. Ayan. Yun. Sobrang smooth lang. Yun. Super pre-wheel. Ano? 180cc. Check natin yung transmission. Wala pang langis mga boss. Ayan. Klaro ulit. Tercera. Cuarta. Kagamay-gamay ang niyasawa ang sinambal. Wala pa agong likod. Neutral. So ayan mga boss, neutral. Ito, sobrang pre-wheel niya, no. Super pre-wheel yan mga boss. Yung crankshaft natin is 100% align. Yun. So yan mga boss, naka top dead center na yan.
So lubog siya ng mga almost 2.9, 2.26 to be exact mga boss. So need natin siyang tabasin. Mga 2.5 kasi may 0.5 tayo na head gasket. So ito yung ginamit natin copper para maganda. So para yung ating deck height is magiging 0.8 mga boss. Kasama na yung ating yung clearance. Para kasama yung ating head gasket na copper is magiging 0.8 or 0.9 yung ating magiging clearance dito. Ito na mga boss yung ating black. Ayan mga boss, pinabasa natin ng ganyang kakapal yan. Kasi nga mataas ang bore na ito kumpara sa Viga GR. So ayan, ganito rin kahaba yung ating tatabasin para sa ating black. Kung gaano kahaba yung ating natabas dito, ganun din dito sa ating liner mga boss, para maging fix at saka same sila ng sukat. Kasi nasit na natin doon sa ating pagka-crankcase bore out mga boss. So kailangan din natin bawasan ito dito ng banda. So ayan mga boss, dito pinapakita ko lang sa inyo dyan, ayan, kung gaano siya kakapal. Ayan. Yan, nasa mga 2.7 mm ito mga boss. Tabasin natin ito. Pagkatapos tabasin natin ito. At saka last yung piston. Mag-profile tayo ng piston at saka pag-pocket na naman. So hindi talaga madali yung pag-convert at saka pag-upgrade ng makina mga boss, lalo na at conversion. Ito na mga boss, after natin siya matabasan ng 2.7, ayan o, 0-0 na siya. So may kaunting lampas mga boss. Ayan. So ngayon po-profile na naman natin tong piston na to. Flat or kaya dish type, depende sa compression ratio na makuha natin. At saka i-bulb pocket natin para sure ball yung ating gawa. So ayan mga boss, Racing Monkey nga pala yung brand ng bore na ito, steel bore mga boss. So kapag nag-convert kayo ng Yamaha Mio head at saka bore sa Viga GR, is need nyong rearrange yung sa oil passage papuntang head. At saka ipakita ko naman kanina, tapos yung piston syempre mag-iiba yan, and then depende sa compression ratio na gusto nyo at sa goal nyo. Then yung bore tatabasan siya dahil medyo mataas lang, at saka piston profile syempre, at saka yung sa connecting rod need nyong i-change. Bumili kayo ng pang Mio Sporty para yung pin 15 na piston nito is kakasya sa Viga GR, kasi yung standard na connecting rod nito is pin 13 lang. So same sila ng sa big pin sa connecting rod sa crankshaft, pero magkaiba sila sa yung sa may piston pin na lagayan. So yun lang mga boss, kunti na lang, rechamber tayo niyan kasi masyadong maliit yung kanyang chamber. So susubra tayo sa compression. Ito mga boss yung kanyang head 2024. So mas maganda sana kung nasa 2630 ito mga boss. Ganyan kaliit yung pitch spike na chamber. So sa 63mm na piston ay sobra ang kanyang compression. So need natin tong bawasan mga boss. So i-rechamber natin. Tapos yung kanilang port, ayan, sablay na sablay kasi nga hindi nila na port match, at saka masyadong maliit lang yung kanyang butas. Ayan mga boss, hindi nila ginalaw yung sa kumpanya mismo. So ayan, sobrang laki dito ng diferensya. Tapos ayan o. So need natin itong linisin at saka ipoport natin to. So tingnan natin yung resulta mamaya. Ito na mga boss, natapos na natin yung porting sa intake at saka sa exhaust. Ayan mga boss, yun. So pang touring seat lang ito mga boss, pang daily. So ayan mga boss, 24-28 yung kanyang valves. Mas maganda sana ito kung medyo malaki pa, 26-30, kasi yung piston natin is 63mm. So kaya niya yung mas malaking valves pa, pero andito na to kaya pwede na. Ayan o. Yung last natin na gagawin is ito. Ayan. So medyo malaki-laki pang tatabasin natin dito, kaya tuturno ko na lang ito, tapos i-fit natin dito paunti-unti para 100% fit siya. So ito na mga boss, tapos na natin siya ma-torno. Ayan o, bilog na bilog.
So lagay natin siya dito. Ayan. Ayun, 100% shoot na shoot mga boss. So pwede na to. Ayan o. Yes. Ito na mga boss, na set na natin yung top dead center, true top dead center mga boss. So ganito yung gagawin nyo mga boss. Ayan. Nakatutok na ito sa TDC at saka nakasiron dito kasi nga tapos na natin siya matop dead center. So ang pamamaraan niyan mga boss is kapag inikot nyo ito dito, itong degree wheel na ito, ayan mga boss, may kita nyo negative yan, magni-negative. Ayan, negative 1, negative 2. Tapos pag sa kabila naman magni-negative. Tapos kapag ganyan mga boss, isisit niya sa 0. Ayan. So ayan, kapag nasit niya na sa 0, pag dito nyo, ayan, ginalaw, negative. Pag dito naman, magni-negative. So ilagay nyo lang siya sa 0 mga boss. Ayan. Ayan. So yan, 0 na. Dapat dito, mag 0 din. So adjustable naman ito mga boss. Ayan, luwagan lang yung 4 na maliliit na nut, ay bolt pala. Tapat nyo sa 0 yung TDC. Ayan, so ito. So pwede na kayong kuha ng camshaft timing yan mga boss. Yan ang tinatawag na true top dead center. So ayan, yun, share ko lang para sa mga baguhan na kagaya ko. Biga GR 180cc Mio head and bore conversion. Okay na mga boss, na-degree na natin siya. Yun, ito yung ating nakuha. Yun, okay na yun. Kunting pasilip lang. Umandar na mga boss yung ating Mio head and bore Biga GR na 180cc. Ang i-fix lang namin ngayon dito mga boss is yung oil niya dito. May tagas siya dito, tapos malakas naman yung kanyang pump dito mga boss oh. Ayan oh. Sobrang lakas mga boss. Ayan oh. Malakas yung pump. Try natin ulit oh. Oh. Sobrang lakas. Goods na goods. Alright. Kulang na lang is yung fittings dito mga boss para sa breeder. Ayan. Pero all goods na. Owner. Oh. Oh. Yes. Thank you God. Alright. Yung elbow na lang dito. Yung elbow na lang mga boss. Ayan.